Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila. Isang maganda at mapagpalang gabi po para po sa ating lahat at sa pakikinig po at ikasubaybay ng The Life of Jesus Ministry. At happy midweek po sa inyong lahat mga kapatid. At muli po ay pagpapatuloy po natin ang part 2 ng pag-ibig ng Diyos. At muli po natin makakasama si Brother Aldrin Ruetas para po sa ating mapapag-aralan ngayon na salita ng ating Panginoong Diyos. At bago po tayo magsimula, mga kapatid, ay bumati muna po tayo. Yan po. Happy midweek po sa inyo lahat mga kapatid at binabati ko po ang aking tatay na nanonood, si Brother Ronald Santos, ang aking nanay, si Leonora Orsal, at maging ang aking tita at tito na sila Janet Santos, Junior Santos. Ay binabati ko po kayo, Jocelyn Duque, binabati ko, at ang aking lolo at lola sa Australia, sila Lolo Emmy, Lola Shirley, Lola Conchita, at binabati ko rin ang aking pinsan, Syra May Rodriguez, Sheena Rodriguez, aking kapatid na sila Regine at Renren Santos. At kayo po, Brother Aldrin, bago po tayo magsimula, ay baka po ay may gusto po kayong batiin. Okay, salamat Brother JR. At syempre, nagpapaabot tayo ng happy midweek sa lahat nating mga kapatid at salamat sa Panginoon. Tayo ay nakakalahati na naman ng Sanlinggo, no? Syempre, patuloy nating binabati ang Santos family at ang Kuya Emil Santos, ang Ate Shirley Santos. Patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy nagpapagamit nila sa gawain ng ating Diyos. Siyempre, binabati ko rin ang ating mga kaibigan, sila Brother Fernando Camacho Jr., ng kapatid na Raymond Cada, ang Kuya Lino Suniga, at ang mga kapatid sa Bustos, Bulacan, at sa amin pong iglesia din, dito po sa Dasma G, no? At samahan po ninyo kami ng kapatid na JR sa ating pong gagawing pagtalakay sa gabing ito ng Miyerkules, October 26, at napakabilis nga ng panahon, Brother JR, pero salamat sa Panginoon at tayo ay nagpapatuloy. Brother JR? Opo, Brother Aldrin, talaga pong napakabilis ng araw, talagang napakabilis po. At yun nga po sa ating pong pag-aaralan ngayon na part 2 ng pag-ibig ng Diyos, dahil po kahapon ay may nangyari lang pong lag sa inyo na kaya po gagawin po natin ito ng part 2 dahil ang pag-ibig talaga ng Diyos ay magandang talakayin na Brother Aldrin. Opo, sa pag-ibig nga po ng Diyos, dito po natin makikita ang kanyang pag-ibig na napakalawak sa ginawa niya pong pagtubos po sa atin. Ang kanyang pag-ibig talagang napakalaki. Ngayon po, Brother Aldrin, bago po tayo magsimula ay tayo po ngayon tumako sa opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa, Panginoon, ay samahan mo po kami ni Brother JR sa aming gagawing pagtalakay. At nawa, Panginoon, ay maging pagpapala kami sa aming mga kaibigan, kapwa-tao, ganoon na rin sa aming mga magkakapatid. At huwag pong makita ang aming kahinaan at kamangmangan, kundi po ang iyong karangalan at karanungan. Nawa, O Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid na mararating ng programang ito, Panginoon, kasangkapanin mo po at kami maging maliit na lingkod mo, O Diyos. At patuloy kang magsugo ng banal na Espiritu na siyang patuloy na gagabay at papatnubay sa aming gagawing pagtalakay sa gabing ito. Maraming salamat, O Diyos, sa katugunan sa aming panalangin. Inihiling po namin ang lahat ng ito
sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan po. Para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng paksang pag-ibig ng Diyos ay tayo na po ay magsisimula, no, Brother Aldrin. At ating pong basahin ng ating talatang nakahanda sa mga awit 100 verse 5. Ang sabi po rito ay ganito, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Yan po ang sinasabi ng ating Diyos sa dito, no, Brother Alvin. Ang sabi niya po dito, sagat daw talaga po ang Diyos, ang ating po talagang Panginoon, talagang mabuti ang kanyang tapat na pag-ibig. Talaga po tapat ang pag-ibig po ng Diyos sa atin po. Di ba po, Brother Aldrin? Tayo po ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya po, nagkasalaman tayo, pero hindi niya po tayong patawarin dahil ang kanyang pag-ibig po ay tapat talaga. Kaya po, tapat ang pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Ba po, Brother Aldrin? Po. Oo, no, kaya maganda yun na binasa mo, Brother JR, ano, na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, ano, at talagang hindi nagmamaliw. Ayan, nakikita natin na ang pag-ibig ng Diyos. At alam mo ba, Brother JR, dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos ay ayaw niya na ang tao ay mapahamak, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Matakasan natin yung matinding puot at galit, no, sa araw ng paghukom. Kaya ang gusto ng Panginoon na tayong lahat ay maligtas. Sabi nga sa Biblia, Brother JR, makikisuyo ako sa 3:17 nandyan. Pakibasa mo sa 3:17 ng Juan. Ano sinasabi diyan? Ang sabi po dito ay ganito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yan po, sinasabi po dito talaga ay hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, upang maligtas sa pamamagitan niya. Kaya po, ang hangad po ng ating Panginoon talaga, ang ating ikakabuti lamang po. Kaya po, dahil po sa minsan ay talagang kakulitan ng tao, talagang gumagawa talaga ng pagkakasala. Ngunit ng Panginoon sa pamamagitan niya ay sinugo ng Diyos ang anak para maligtas sa pamamagitan niya. Dahil dyan, ang bagay na ito na ating tinatalakay, na ito yung pag-ibig ng Diyos Ama, no? Na dahil sa malaking pagmamahal niya sa atin, no? Talagang kahit sabihin natin, no, kahit na mapahamak yung kanyang anak, pero mo mas pinilipat niya tayo ng ating Panginoon Diyos ng Ama, no? Kahit na masakit sa isang ama na makita niya yung kanyang anak ay ipapako sa krus ng walang kasalanan. Pero mo, mahirap yon sa isang magulang, pero dahil sa malaking pagmamahal o malaking pag-ibig sa atin ng Diyos Ama, no? Naparito daw ang kanyang anak para tayo ay maligtas, no, ang sanlibutan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Ayan, hindi sinugo si Kristo para hatulan tayo. Ano pang isang katunayan na gusto ng Diyos, no, sa malabis na pagmamahal sa atin ng Panginoon, ng Diyos Ama, gusto niya ay tayo ay maligtas. Pakinggan mo naman basahin mo naman dyan, Brother J, sa sinabi ni Pablo, sa unang Timoteo 2:4. Ano pong sinasabi dyan? Kaya po, sabi po dito sa 2:4 ay ganito po. Ang sinasabi po rito ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Ayan, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas talaga. Talagang ang pag-ibig po talaga ng ating Diyos ay kahit nga po ang kanyang anak ay ipinadala niya po dito, ipinako sa krus, ay talagang masakit po yun para sa kanya. Ngunit talagang ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa mga tao kahit po tayo ay nagkasala, ay kahit
nakita niyang ipapako sa krus ng ating tagapagligtas, talagang ang pag-ibig niya ay talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kahit tayo ay nagkalan. No, ayun nga, no, tama ka diyan, no? Talagang tsaka makikita mo diyan sa ating talatang binasa, ang nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating ng pagkakilala sa katotohanan. No, ang gusto niya, ang nais, no, yung ninanais, ang gusto ng ating Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas, no, at malaman natin yung katotohanan na walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon lamang, no? Kaya naman makikita mo sa pagmamahal ng Diyos, Brother JR, no? Sabi nga ni Pablo, nananatili ang tatlong ito, sabi sa 1 Corinthians chapter 13. Makikisuyo ako, Brother JR, pakibasa mo muli ang 1 Corinthians chapter 13, verse 13. 13 ng 1 Corinthians. Anong sinasabi? Sabi po rito ay ganito, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Yan nga po talagang nananatili po ang tatlong ito. Talagang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Talaga pong pag-ibig talaga ng ating Panginoon. Ang pinakadakila, di ba po, Brother Aldrin? Pinakadakila po talaga ang Oo, no? Kaya diyan, makikita mo kung paanong sinalaysay ni Apostol Pablo, no, na sinasabi niya, ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit sinasabi, no, ng Apostol Pablo na ang pag-ibig ay pinakadakila? Dahil bakit? Yung pananampalataya matatapos eh. Diba? Pag bumalik na si Jesus Christ, pag nakita mo na siya ng iyong mga mata, tapos na yung pananampalataya mo. Dahil bakit? Una, nakita mo na ang Panginoon. Pangalawa, sumasampalataya ka na ngayon. O diba? Tapos na yon. Tapos ka na doon. At yung pag-asa. Yung pag-asa sa hinihintay natin, matatapos din yan pag dumating na yung second coming ni Jesus Christ, yung pag-asa. Matatapos yan. Pero ang mananatili, maging tayo ay nasa bayan na ng Diyos, ang ipapractice natin palagi doon, yung ating pagmamahalan, yung pag-ibig, no? Napakasakdan ng pag-ibig eh. Dahil sa pag-ibig, mula sa pusong malinis, makikita mo ang Diyos. Yan, no? Kaya sabi rito ni Pablo, ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya yung mga mga nagre-relihiyon, kuno, no? Yung nananampalataya pero wala namang pag-ibig, yun ay useless. Kailangan gawan natin ng pagmamahal, no? Gawan natin ng pag-ibig. Una-una nga, yung sinasabi doon na babalikan natin, yung sa aklat ng Mateo, Brother JR, no? Na iibigin natin ang Panginoon, no? Ng ating buong puso, buong kaluluwa. Dito sa Mateo 22, ang talata ay 37. Opo. Ano po? 37. Kaya basahin at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong iswayan. Talagang maraming paalala po ang ating Panginoon talaga na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na talaga pong buong puso. Kaya nga po pati buong kaluluwa at buong pag-iisip mo, ibigin mo ang ating tagapagligtas sapagkat ang talagang Diyos natin, talagang ang pag-ibig niya sa atin, talagang sobra-sobra. Pero ang tao, talagang kailangan may apply natin ito na kailangan natin magkaroon ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, Brother J.R., ano? Kaya si Pablo na tinuturo niya sa mga kapatid na nasa Colosas 3:23, ano man ang ginagawa, gawin ito ng may buong puso. Mabuti, sige, pakibasa, Brother J.R., 3:23, sasaling ang bagong ang Biblia. Sige po, anong sabi yan sa 3:23? 3:23. Ayan po. Sabi Colosas.
Opo, sige. O Brother Aldrin, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yan nga po, talagang lahat ng ating Diba? mga ginagawa ay gawin po natin ito na buong puso na gaya ng ating Panginoon at hindi sa mga tao. Katulad nga po ng ating halimbawa po ay tayo po ay tumutulong. Gawin po natin ito ng buong puso. Talaga po ang ating halimbawa ang ating pagsamba po. Gawin po natin ito ng buong puso dahil kung hindi po natin pairalin yung ating buong puso, talaga po nonsense yung magiging pagsamba po natin kung ang puso po natin ay hindi po natin paiiralin. Oo, yun, no? Very good. Kaya nga dito ay makikita natin na Brother JR kung paano tinuro ni Pablo, no? Na ano man ang inyong ginagawa, ano man ang ating ginagawa, no? Kung tayo ay nagkakawang gawa, no? Gawin natin ito na maluwag sa ating kalooban, no? Sabi doon ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso. Ayan, no? Pag tayo gumagawa, ay gawin natin ito ng may kasiyahan, no? Mahal natin yung ating ginagawa. Alam mo, Brother JR, pag ang ating ginagawa ay mahal natin ng isang bagay na ating ginagawa, magaan ito Magaan ito, lalo na pag ginagawa natin ito na maluwag sa ating kalooban, hindi may pagdaramdam, no? Ginagawa natin siya ng maluwag sa ating kalooban. At ang sabi pa ron, no? Ang sabi pa ron, ano man ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yan, no? Ginagawa natin ito para sa Panginoon, hindi dahil na pagpapakitang tao, di ba? May manood, kaya nga, di ba, sabi ko nga sa'yo, sa ating pa lang, nung binubuo natin itong programa na ito ng The Life of Jesus Ministry, may manood o wala, meron o wala, kailangan gawin natin ito sa Panginoon. Dahil bakit? Ito yung ating obligasyon no? Kaya sabi natin dito, ginagawa natin ito ng may buong puso. Ayan. At hindi natin ito ginagawa dahil sa tao, no? Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Ngayon, aalamin natin, Brother JR, sa ating puso, sa ating pagmamahal, kung paanong pinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, na sinasabi niya rito, diyan pa rin sa Colosas 3:15, ay ganito naman ang ating mababasa, patungkol pa rin sa pag-ibig ng Diyos at yung patungkol sa ating puso. Ang pagmamahal kasi galing sa puso yan Ngayon, basahin natin ang 3:15 ng Colosas. Opo, ayan po. Ganito po ang sabi, Brother Aldrin. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinatawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging magpasalamat. Ayan nga po, talagang at maghari po sa atin na mga Kristiyano ang kapayapaan ni Kristo na tinatawag naman kayo na isang katawan. Ayan po, talagang maghari po sa ating puso yung kapayapaan po ni Kristo. Talaga pong kagaya nga po na sabi nyo, manood man o wala sa programang ito, ginagawa po natin ito sa ating Panginoon dahil ang ating pong pag-ibig sa Panginoon ay ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin, ibinabalik po natin na tayo po yung nagpapasalamat na sa kanyang pag-ibig ay tayo ay kanyang tinubos. Ayun, kaya nga dito, dahil sa malaking pag-ibig sa atin ng Diyos, sa malaking pagmamahal natin, sa Panginoon, sa malaking pag-ibig niya sa atin, ano naman ang pwede nating maibalik sa Panginoon? Babalikan lamang natin, Brother JR, yung ating binasa kahapon, di ba? Dahil sa ano pwede nating maiganti na pagmamahal sa Diyos? Paano mo maiibig? Kasi kanina, binasa natin sa Mateo, iibigin mo ang Panginoon, ng buong puso. Paano natin siya maiibig? Pwede ba nating buhatin, gaya ng ginagawa ng iba? Pwede ba natin siyang ipagprosesyon? Pwede ba nating ipapako yung ating sarili? Kasi merong iba, pinapapako yung kanyang sarili, sinasaktan. Paano natin masasabing mahal natin ang Diyos? Balikan lamang natin yung unang one, sa 1 John, Brother JR, Sa 1 John chapter 5,
basahin natin sa 2 hanggang 3. Opo, yan. Siguro tapusin mo na yan. Unang 1, 5, 1 hanggang 5. Yan. Buuin mo lahat yan, Brother Jera. Hanggang 5 po. 5, 1 to 5. Okay. Yan po. Sabi po rito ay Simulan mo. sa 1 to 1, 5, verse 2 to 5. Opo, yan. Ang sabi po rito, Brother Aldrin, ay dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito'y ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi ang sumasampalataya? Si Jesus ang anak ng Diyos. Ayan po. Talaga pong ito nga po na sinasabi ng ating Panginoon. Talagang kung mahal mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Dahil ang utos lamang po ng ating Panginoon ay talagang hindi naman po talaga napakabigat sa totoo lamang po, Brother Ashley. Sa madaling salita, talagang kung mahal po natin talaga ang ating Panginoong Diyos, talaga pong susundin po natin ang kanyang mga utos. Talaga pong simple lang naman po ang kanyang mga utos eh. Katulad lamang po na mahalin mo ang inyong mga magulang. Diba po? Napaka-simple utos niya. Talagang mamahalin mo lang ang iyong magulang. Sobrang pabigat ba yun para po sa atin, Brother Aldrin? Diba po? Kaya nga po, mahalin natin sa 10 Commandments po, talagang nakakalaki po yun na mahalin ng iyong mga magulang. Ayan, huwag kang magnanakaw. Talagang kung pabigat po ba yun, po. Talagang hindi mabigat ang utos ng ating Panginoon. Kung mahal mo na ating Panginoon, talagang hindi po mabigat sa atin ang kanyang utos. Ayun, no, dahil diyan ay makikita natin, Brother JR, paano natin magagantihan yung malaking pag-ibig sa atin ng Diyos. Ano? Ang sabi doon nga ay sa 5:2, magpo-focus tayo diyan sa 1 John, sa 5:2 and 3. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Paano natin maiibig ang Diyos, Brother JR? Kailangan tumutupad tayo sa kanyang mga utos. Hindi yung nagpapasan tayo ng krus at pagkatapos nila magpapako sa krus, manginginom din, nagsusugal din, hindi gumagalang sa magulang, no, napastangan, hindi ganon. Kaya pala natin may ibig ang Diyos para natin magantihan, no? Bagamat hindi talaga natin mapufulfill yung talagang pag-ibig sa atin ng Panginoon, nagbigay pa rin siya, no, kay John, na sinasabi doon sa 1 John nga, 5:2, uulitin natin, kapag iniibig natin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya tayo, Brother JR, no, yung mga nagsasabing mahal nila ang Diyos tapos ayaw nila sa utos, sinungaling yun eh. No, ayon sa ating binasa, kung mahal mo ang Diyos, kailangan, sabi sa Biblia, ito hindi naman kailangan ipaliwanag eh, makikita natin, no? Ang tanong natin, paano mo maiibig ang Diyos? Ikaw ba yung maglalakad ka? Meron kasi, merong alay lakad na tinatawag, ganun ba? Tapos, balik ka na naman sa kasinungalingan, balik ka na naman sa pagmamadyong, hindi ganon. No? Hindi mo matutumbasan eh. Kahit ipapako mo ng taon-taon, magpapako sila, no? Hindi nila matutumbasan yung pag-ibig ng Diyos. Simple lang, Brother JR. At salamat sa Panginoon, alam natin ito. Ang tanong natin uli, mga kababayan po namin, no? Paano natin maiibig ang Diyos? Tuparin ang kanyang mga utos, Brother JR. No? Sinasabi rin yan, ang kanyang utos din, hindi pa bigat. Pinabibigat lang ito ng mga bulaang mga ngaral eh. No? Dahil sinasabi nila na abolish na daw yung 10 Commandments. Ibig sabihin, pag naalis yung 10 Commandments, hindi mo na ginagalang ang iyong magulang. Kaya nga, ang ating paniniwala, nananatili hanggang sa ngayon sa mga Kristiyano, ang 10 utos ng Diyos. No? Kaya nga, kung ating pong babasahin dito uli, Brother JR, sa 5:3 ng unang 1,
sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ito, di ba? Klinaro na eh. Klinaro na ng ating Panginoon. Ano daw ang pag-ibig? Sabi ng mga apostol, Brother JR, ano ba ang pag-ibig sa Diyos? Ito na sabi, tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos hindi pabigat. Opo, Hindi naman mabigat yun eh, di ba? Sabi, huwag kang magnanakaw. Mabigat ba yun? Hindi. Magaan nga yun, hindi ka pa makukulong. Opo, di ba? Yun, kaya Hindi ka na makukulong, nakatulong ka pa sa society, hindi ka pa naging perwisyo ng gobyerno. Dahil bakit? Sinunod mo yung 10 utos eh. Yung ayaw sa 10 utos, sinasabi nila, mahal nila ang Diyos. Sa atin, nalaman natin, Brother Jero, ang pag-ibig pala sa Diyos, hindi yung pagpapapako sa krus. Hindi yung ginagawa nilang pabasa. Opo. Kasi sila maraming ginagawang mga seremonya, meron naman, ang pag-ibig nila sa Diyos, bantayan yung kanilang kapilya, kilalanin yung kanilang sugo, hindi ganun ang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos, simple lang, Brother JR, di ba? Tuparin natin ang kanyang utos. At ang kanyang utos, hindi raw po ito pabigat, di ba? Ikaw, Brother JR, hindi mag-uutos ang magulang mo nang hindi mo kaya. Diba? Yun. Tama po. Halimbawa, nagpabuhat si papa mo. Pag nagpabuhat si papa mo, kailangan alam niya yung kaya niya kasi mahal ka niya eh. Ayaw niya na mabigatan ka. Pag nag-utos ang magulang mo, kailangan yung kaya mo lang. Opo. Diba? Ganon din ang Diyos, Brother JR. Pag binigay niya sa atin yung 10 utos, alam ng Panginoon, kaya nating tuparin ito, Brother JR. Ano pang sabi doon ng ating Panginoong Jesus? Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Basahin natin yan sa Juan, Kapitulo 14, talatang 15. Opo, yun nga po sabi, Brother 14-15 lang dyan. Opo. Ay sabi nga po dito, sige po, basa. Inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan nga po, talaga kung talagang totoong minamahal po ang ating Panginoon ay tutuparin po natin ang kanyang mga utos. Katulad nga po sa nangyayari sa mga panahong ito. Talaga pong sinasabi nga po nila na sa panahon po ngayon na wala na daw po ang 10 Commandments. Ngunit pinapaalala po ng ating Panginoon dito sa lalo na po ngayon sa mga nagsasabing wala na raw po ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos, ay ito po ang sabi, talagang kung minamahal mo ang ating Panginoong Diyos, ang buong buo ay tutuparin mo ang kanyang mga utos dahil talagang hindi naman po ito mabigat, Brother Aldrin. Talagang ito ay kayang-kaya ng tao. Tapos sabi ko, hindi magbibigay ang Diyos na hindi makakaya ng tao. Ayan po, Brother Aldrin. Kaya gaya po ng galangin mong yung ina't ina, ang yung yun po, mga magulang, mga rebulto. Ito po ba ay mabigat? Diba? Hindi po ito mabigat. Oo, no, Brother JR, tama ka. Delikado yun, yung mga nagsasabing mahal nila ang Diyos, tapos ayaw nila sa utos ng ating Panginoon. Gaya nga ng binasa mo, sabi niya nga ng ating Panginoon dyan, no, yung pinamagatang ang pangakong Espiritu Santo, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan, kung mahal sinasabi natin kasi marami nagkiklaim, mahal namin si Jesus, pero ayaw ng 10 Commandments. Alam mo, kung isa-isahin natin, Brother JR, yung 10 utos, laman yan, puro pagmamahal. Tignan mo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Opo, tama po. Yung susunod ka lang sa hindi mo babanggitin, nagpapakita na yan, mahal mo ang Diyos eh. Kasi meron, binabanggit ang pangalan ng Diyos, Brother JR, sa walang kabuluhan. Minsan sa palengke, di ba? Diyos ko naman, ang mahal ng galunggong mo. Di ba? Sinasabi. Kinakaladkad yung pangalan ng Diyos, pero mga miyembro yan ng mga burn again tsaka baptist. Opo. Di ba? Kaya, sabihin pa po nila, oh my God. Kaya tama ka, ano? Pag nagugulat sila, oh my God. Walang kabuluhan po talaga, Brother Aldrin. Talagang walang kanilang pag-ibig po sa Panginoon. Talagang wala pong kabuluhan dahil hindi po nila tinutupad ang utos ng ating Panginoon sa mga panahon po ngayon. Talaga pong lapas talanganin po nila ang utos ng ating Panginoon. Yan, no?
At dahil malapit na rin tayo magtapos, siyempre binabati ko rin si Ate Leonora Ursal at si Ate Janet Santos, si Brother Frederick Roy at si Brother, sino to? Si Quijano, Joanny Quijano, no? Ayan, kay Papa mo rin, kay Kuya Ronald Santos, binabati po natin. Si Sister Josel Bato, Duque, no? Binabati po namin kayo. Kami po ay bumabati ng Happy Midweek. At ngayon, bilang konklusyon sa ating pag-aaral, Brother JR, kanino natin mas dapat na ipadama ang ating pagmamahal, no? Lalong-lalo na tayong magkakapatid, no? Dapat tayong, kasi alam mo, yung bunga ay kailangan makita sa atin, Brother JR, na talagang kung meron tayong espiritu ng Panginoon, no? Pakinggan natin muna sa 5:14 ng Galacia. Pakibasa po, Brother JR. Opo, sa Galacia, pakiulit po. Galacia 5:14. 5:14 po. 14. Yan. Ito po ba? Ito po. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Yan nga po, talagang sapagkat ang buong utos talaga ay natutupad sa isang pangungusap. Talagang ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad na gaya ng iyong sarili. Talagang ibigin mo ang kapwa mo. Talaga, halimbawa ang kapitbahay mo, o sino man po ay inyong ibigin gaya po ng pag-ibig sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Ayun, no? Kaya kasi sa bagay na ito, kapatid na Jaya, nauuwi, no? Yaang utos sa pag-ibig sa kapwa dahil sila yung may mga bunga ng espiritu na sinasabi sa 5:22 Galacia pa rin, Brother Jaya. 5:22 ng Galacia. Opo, ang sabi nga po dito ay ganito, ang bunga ng Espiritu po yan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Ayan po talagang, ang bunga daw po talaga ng Espiritu, no, Brother Aldrin, ay talagang unang-una po dito ang pag-ibig. Ayan, lahat talaga, mahalaga po ang pag-ibig. Ayan, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, ayan po, kagandahang loob, kabutihan, at katapatan. Talaga pong, ayan po, ang bunga ng Espiritu, ayan sinasabi po rito, pag-ibig, kagalakan, pagtsatsaga, kabutihan, at katapatan. Talaga pong, ayan, ang bunga ng Espiritu na ating pong mai-apply sa ating sarili sa mga panahon po ngayon na nangyayari po. Talagang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Iyon. Kaya nga, dahil dito nakita natin ang bunga ng Espiritu ay gumagawa pa rin na may pagmamahal, no, sa bawat isa sa atin. Tingnan mo, pag may pag-ibig ka sa Diyos, pag alam mo yung 10 utos ng Diyos, meron kang pagtatapat, di ba? Hindi ka natututog magsinungaling. Kasi ang bunga ng Espiritu ay, anong sabi, isa-isahin natin? Brother JR, balikan mo ulit. Diyan tayo pansamantala magtatapos. Anong sabi? 5:22 yan, di ba? Opo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Ayan po. Ayan, o, di ba? Makikita mo, meron kang katapatan, pagtsatsaga, sabi sa, yan nga, sa binasa mo na yan. Yan talaga ang tunay, no? Na may espiritu na makikita natin na merong pagmamahal sa ating Panginoon, no? May nakakakita o wala, siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi diyan, kagalakan, no? Hindi siya masiyahin siya. Meron siyang peace of mind, no? Dahil meron siyang pagmamahal eh. Pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Ayan nga. Pag mahal mo ang Panginoon, may nakakakita o wala, saan ka man naroon, di ba? Ikaw ay nagtatapat, no? Siguro hanggang dito na lang ang ating ginawang pag-aaral at sa susunod ay muli samahan tayo ng ating mga kaibigan, mga kapatid sa programang The Life of Jesus Ministry. Sige, Brother JR. Opo.
Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kalahating oras na ating pong napag-aralan ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Kaya po maraming salamat po, at bago po sa ating pagtatapos ay tayo po ay manalangin. So po, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, may likha ng langit at lupa. Ngayon po, kami po inyong mga anak ay nagpapasalamat po sa mga oras na ito na kami po ay muling inyong pinag-live sa programang ito. At Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig na kami po ay inyong tinubos sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Kami inyong patawarin sa aming managagawang pagkakasala. Ito pong aming samot na langin sa inyong pong pangalan na aming tigapagligtas. Amen. Opo, maraming Palad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad